Maulan pa rin ang panahon kahit na wala ng bagyo. May pag-uusapan tayo ngayon tungkol sa battery ng YTX 125. May problema sa reading ng voltmeter natin. So nasa mababa yung reading niya, paiba-iba. Susubukan nating ayusin yung araw na to. So sinesuspecha ko baka ang problema niya ay dito sa fuse, o kaya naman may problema siya sa battery mismo, o baka naman sa rectifier, o kung di ko alam kung may regulator ba to o wala. So papakita ko sa inyo kung paano ko maayos to. Hindi ko pa alam kung anong problema na ito, pero tingnan natin. Mababa yung volt niya. Try natin buksan. Pakita ko sa inyo yung usually dapat nasa 14 o 12, doon lang yung range, pero kapag maabot siya ng 15.6, so hindi na normal yun. So may problema na sa natin, sa ating YTX. Maabot. Bubuksan ko muna tong nasa ilalim. Matagal ko na siyang hindi nami-maintenance kasi alam ko nilalagyan to ng liquid na parang absolute, yun yung distill. Halos 3 taon ko nang hindi pa nagagawa yun. Baka yun lang yung problema, pero tignan natin. Unahin natin yung fuse. Okay naman. Okay naman. Hindi naman siya sunog or putol. Ayos naman siya. So mukhang hindi yung fuse. Possible problem natin. So nung kinabit ko siya, pinandar ko kanina, hindi siya umaabot ng 15.6, pero nasa 14.9. Ang usual kasi 14.5 lang yung pinakamataas. So subukan ko naman ngayon na lagyan, kasi 3 taon na tong hindi nalalagyan ng distilled water. So tatanggalin ko ngayon, tapos lagyan natin ng liquid na needed niya. Bumili pa ako. Yan. Kaya na-test ko kanina, bumili pa ako ng ganito. Tanggalin. Hindi ko matanggal. Tingnan natin. Ganun pala. Iniikot-ikot ko. Hinihila pala to. So, tubig pa ba siya? Wala na. Parang tuyong-tuyo na. Check ko. Nako, parang tuyong-tuyo na. Tama-tama. 16 pesos lang to sa botika. 5cc. Tapos ito, distilled. Yung tuyo na. Yan kaya yung problema natin. Unahin natin to. Akala ko naman iniikot. Hinihila pala. 3 taon ko na siyang nagamit, pero never ko siya nilagyan ng tubig. Ngayon lang. Sana ito lang yung problema, kasi kung hindi ito yung problema, baka mapunta tayo sa rectifier o kaya regulator. Kaya kailangan kong ipa-check yung motor mismo. Wala sa rectifier, sa regulator. Di ko alam kung may regulator yung YTX natin so pa-check ko na siya sa mekaniko natin. Yan, kompleto na. Tingnan natin kung ito ba talaga yung problema. Yung natin. Moment of truth. Yung voltage niya, iba-iba pa din. Magalaw. So baka sa rectifier na to, sa regulator. Pasarado naman to. So yun, naglalaro siya sa 14.8. Naglalaro siya sa 14.8, tapos pero hindi pa rin siya ganun ka-stable. So next option ko nito ay rectifier.
check natin yung rectifier niya. Order muna ako online, tapos pagpatuloy natin tong ayusin tong voltage meter, itong voltage ng motor ko. Dapat kasi stable lang siya, pero kahit naka-idle siya, naglalaro pa rin eh. Well, 13.6. Next option natin, rectifier. Order tayo online. May mali akong ginawa. Hindi distilled ang nilalagay doon sa battery. Tanong ako sa group sa YTX Yamaha. Thank you sa sumagot na dapat electrolyte yung nilalagay sa battery ng stock battery ng YTX 125. Then dinoble check ko din ito sa page 728 ng manual natin, ang dapat ay electrolyte. Sabi dito, ayan o, electrolytes should be between the minimum. Electrolyte dapat yung ilalagay dun sa battery, pero mali yung nailagay ko. So mapipilitan ako today na palitan na yung battery ko ng oldie na 5L. Tanga, palitan natin ng bagong battery. Yun, so ayun, ayos na, bumalik na siya sa 14.5. Hindi ko na pala kailangan ng rectifier. Dinala ko siya sa mekaniko, pinakabit ko itong bagong binili kong Audi. Ayan, Audi gel battery na 5L. Bumalik na siya ng normal. Magkano isa? 600 lang yata. Tapos bakit may nakalabas na wire? Ano to? So bukod dun sa Audi, kaya ayoko nang napupunta ng ano eh, kaya ayoko napupunta ng Talyer eh. May bago akong MDL. Ayan. Sabi ko ilaw lang eh. Sabi ko battery lang aayusin ko ngayong araw na to eh. Ayan, napakabit pa tuloy ako ng MDL 350. Tapos ayan, yung button din napagastos pa. Ayan, ano na, domino button. Check natin, pakita ko sa inyo kung paano. Ayan, high, tapos low. May blinker, naku, mahuhuli tayo ng LTO nito. Blinker pa, Diyos ko. So, ayun, hindi lang naayos yung battery, nadagdagan pa ako ng gastos. Este ng bagong ilaw. Ayan. Sana may nakuha kayong tip kung paano ayusin yung battery nyo. So sa akin, ang ginawa ko lang naman, pinalitan ko yung battery mismo. So from 15.6, tumataas yung ganun ng voltage ko. Ngayon, nag-normalize na siya. Pata ko sa inyo, tara't paanda rin natin. So pag tumatakbo ako 14.5 normal na siya. So battery lang pala. So kung sa inyo may problema bukod sa nung pinalitan yung battery, siguro try niyo naman yung rectifier o kaya yung regulator. Ano ba, regulator pa? Baka yun na yung possible na sira. Pero sa akin battery lang naman pala. Biyahe na ulit, long ride na ulit. Yun o, nakabiyahe na ako kasi ayos na yung battery niya. So, yeah, papunta kami ngayon sa next upload natin mga boss. Salamat sa panonood ng video na to. Dahil sa battery lang pala yung problema. And normalize na siya, 14.5 stable na 14.5. Hindi na siya nagbago. So, ayan. So, next time ulit, sa next na video ko mga lods, itong video na to, kung saan kami papunta.